Ngayon, kahit na nakakahiya ngayon, wala kami kanin sa... Walang pagkain sa bahay, kanin ko mamaya. Magkakaroon na ng pera kanin ko kasi. Saan ka patungo? Laging tanong ng puso, hanggang kailan ba ito? Tinig ng... So what's up? Good morning po mga ka-MJ. So ngayong umaga po mga ka-MJ, no, nandito tayo muli sa kabundukan at may nakita tayo dalawang babae mga ka-MJ na hinahango nila yung uling mga ka-MJ. So tara, puntahan natin para tayo makipagkwentuhan sa kanila, no, kumustahin. So let's go. Hindi pala basta-basta maghalo tin, no? Hindi basta-basta maghango ng uling. Mahirap. Lalo kung malayo yung tubig. Yun lang. Yun nga, dapat tatanong kayo, paano pag malayo yung tubig? Buhangin, kahit na tuyo na yung buhangin, basta yung ginagawa mo lang, ginaganyan mo na lang, ginaganyan sa piruya. Pagtiyagaan na lang. Pero matagal din eh. Matagal. Kung may tubig, madaling ano. Dapat pagkatapos nito, hindi kayo mababasa ng tubig. Bawal magbasa. Mapapasma. Napakainit yan. Nakailang sako na po kayo? 20 na. 20. Meron pa yan? Mga 100 po ba yan? Aabot ng 100? Wala, mga hanggang 40. Meron pa dito yun. Na ano lang kasi yung lang yun, nalusaw. Kasi yung buhangin, di ba yung pagkabuhangin niya? Masyadong ano, tuyo siguro. Matigas yung, di ba kasi yung balas. Parang pinaghahalo ng sa samento. Yun ang madaling ano. Madaling Pag ganyan kasi yung buhangin na parang yung kulay red. Matigas yan. Nagawa sa samento yun. Tignan mo yung nanundun na lusaw. Ganyan ang mangyayari sa kanya pag ano. Hindi na ito. Tinanong po kita kanina ate kung hindi po kayo napapaso. Sabi nyo, sanay na. Oh. Dapat may guwantes na eh. Hinahawakan nyo yung baga eh. Kasi pag nagwatis ka naman, didikit yung ano. Hindi nyo maramdaman din. Hindi mo na maramdaman. Yung apoy. Grabe mga ka-MJ. No, nandito tayo ngayon kasi may na ano tayong kala natin mag-ina, magkapatid po pala sila. Naghahango ng uling. Ayan po. Oh. So bago po nila, first tip po, kinalkal po muna nila yan. Tapos nilagay dito. Siyempre may mga baga pa po ito mga ka-MJ. Ang ginagawa po nila, inisprayhan po nila para mamatay po yung baga. No? Tapos medyo iano pa nila yan, ibilad ng konti kasi basa nga po bago nila ilalagay sa sako. Ito po na sako nila mga ka-MJ. Oh. Yan. Hindi po basta-basta mag-uling maghango mga ka-MJ kasi napakainit po. No? Tsaka bawal po magbasa dyan kasi mapapasma ka talaga. Si Kuya Joel nga nakaraan naghango, nag-usap kami. Sabi niya hirap maghango. Ayan. Pag unang ano mo muna sa kanya, itong pag-uuling, talagang mahirap ano to. Mahirap mag-uling. Mahirap trabahuin. O kasi umpisa sasalansan mo. Tapos bigyan mo na ng mga tulad ng mga Bakod. saging, bakod para hindi siya masira. Tapos magbabantay ka sa kanya, bibilangin mo kung anong araw mo siya sinindihan. Aabot ng mga 7 araw yan. Kung malaki, hanggang 10 na pagbabantay. Puyat talaga. Mo. Tapos kung maayos naman yung pagbabantay mo sa kanya, hindi siya masisira. Kaya lang. Yung
magiginhawa na makikita mo yung uling na ang ganyan mga lalaki. Magaganda ni. Kaya lang, yun ang kalaban mo. Sa una pa lang, grabe na yung pagbubuhat mo ng mabibigat. No? Tapos pag ano naman, pag nasindihan mo na, puyat ka na naman. Kuyat. Ganyan talagang trabaho ni. Walang trabahong madali. Kaya si ito sa ate, napakasipag dito maghango. Pagkatapos nito, te, ano naman gagawin nyo? May ano na naman kami, kontrata. Ano na naman kami, magtataba sa Lunes. Wow, ang dami ah. Magdadamo kung anong trabaho dito sa bundok, ginagawa nyo po. Bakit ilan po ba anak nyo? Ako, yung mga anak ko, 7 sila. Wow. Kaya lang yung iba may asawa na. Itong kanina kahapon na binata na siya yung bunso ko. Tapos yung mister ko medyo matanda na rin. Kasi matanda pa kasi sa atin. Ito kahapon wala po siya. Kasama ko siya kahapon. Kasama niyo kahapon. Mahalawak kanya yung sagi namin doon sa baba. Kaya lang yung bagyo nga na parang bagong tubo na naman. Nasira yung mga sagin. Nung nakarang bagyo na dalawa. Sunod-sunod. Wala ka nang maani ng sagin. Kaya ang ginawa namin nung isang araw, doon sa taan. Bakit si mister niyo po? Anong trabaho po? Yun po, siya. Nagkukutsoy. Arawan din. Nakikiarawan din. Nag-iipon ng konting pera para may pang ka rin. Para may gamitin din, pambili ng bigas. Dalawa, Tsaga lang. duplikayod po pala kayo, ate. Ngayon, kahit na nakakahiya ngayon, wala kami kanin sa... Walang pagkain sa bahay. Sabi ko, mamaya, magkakaroon na ng pera kako kasi... May trabaho na. Sabi ko dun sa anak ko, kasi may anak ako ng anak din eh. May bagong panganak. Yung kasi din iniwan din yung asawa niya kasi nakapag-asawa din siya ng Tagalog. Aday. Mga Bisaya. Kaya lang, nung una, masaya, okay sila kasi wala pang anak. Ngayon, nagkaanak na yung anak ko, hindi iniwan. Aday. Kaya sabi ko, dito ka na lang muna sa mundo. Pagkatapos, nakuha na yung gusto, wala na. Kaya minsan sabi ko sa kanya, dahil nahihirapan ka na ako sa pag-anak mo, nag-alaga ka ng bata tapos iwanan ka pa ng asawa. Nagka-problema pa sa asawa. Kalmante ka muna na huwag isipin yung lalaki na nag-iwan sa'yo. At tupagin na lang yung anak. Kami, nandito naman kami ng tatay mo kahit na ugod-ugod na si tatay kako. Bakit matanda na po? Matanda konti sa akin. Mas matanda siya. Kasing... Tanda siguro ni Apong Okra. May edad na po yung ano nyo. Tumandang binata. Hindi agad nag-asawa kasi yung dote ba. Mahirap magbigay na kung walang dote. Yun lang, na problema sa dote. Kaya natagpuan po kayo. Inanakan ng 7. Okay naman yung pagsasama namin ng gusto. Yan, marami na akong apo. Yung mga anak kong lalaking 2. May anak na nakapag-asawa ng Kambyas. Yung isa dito sa Planas. Salo, na po, kanya-kanya na sila. Galing sila dyan. Yung mga anak ko naman isa, nakikipag-buwanan sa Puguan. Yung pangalawang panganay. Nagkuha siya ng motor, ulog-ulogan niya kasi 2 lang silang kumakain. Saan puntayin si ate? Saan pupunta yun? Mag-igib. Magigib. Mag-igib muna. Magigib muna. Ayan, so ganito yung buhay nila dito mga ka-MJ. Mag-arawan. Mahirap kung kahit na paano, basta maganda lang yung trabaho, basta hindi nakakapagpahamon sa tao. Basta di lang magutuman. Ayan. So ito yung nasa ako nila mga ka-MJ. Ayan. Naka-20 na sa ako. So nandito po sila ngayon para makipag-arawan. No? At yung mister niya naman ay nasa ibang nakiarawan din, nagkukutsoy, ibig sabihin nagbubungkal ng lupa. Tapos yung asawa, babae, nandito sa naghahango ng uling. So yun nga, kahit ano po daw yung ginagawa ni ate para lang makapag-survive sa pagkain nila. At sabi nga niya kanina, kahit nakakahiya, wala na silang bigas. Kaya mamaya, total may trabaho na sila kahapon, nagtrabaho sila kahapon, tapos ngayon, baka may pambili na sila ng pagkain or bigas. So ayan po mga ka-MJ. So dito, ang arawan po nila is 300. Yan, naghahango lang po sila ng uling dyan. Dito yung problema mga ka-MJ, mainit po yan.
Tapos kailangan nilang paghango nila, ilagay sa tabi, kailangan nilang basain kasi may mga nagbabaga pa po, no, na hindi pa namatay. Yan, kailangan tulad nito, oh, nabasa na po nila ito pero naramdaman ko pa rin po yung init. Pero wala na po tayong nakikitang baga or usok, no, pero ano pa rin, nararamdaman ko yung init. Ayan. May tumutunog sila sa sobrang init eh. Ayan, ito umusok dito, oh. Ayan, tulad po nito mga ka-MJ, oh. Kita nyo po, yan, umuusok. So yan po yung binabasa nila. Pag nasubrahan to ng basa, mahirap din, oh. Kaya minsan yung nabibili natin mabibigat kasi basa pa po. Ayun, oh. Musok. So ayan po mga ka-MJ, nagigib po muna sila, ano, kasi naubusan ng tubig. Kailangan kasi ng maraming tubig dito para pang-spray nila. So sabi nga ni ate na kanina, paano pag ano, yung tinanong ko nga kanina po mga ka-MJ, paano pag walang tubig, no? Yun nga daw, mahirap pag walang tubig. So ang ginagawa nila pag ganun ay yung buhangin po, yung parang panghalo sa simento, no, or yun, ginagamit nila kung ano yung nasa paligid, lupa-lupa, yun na lang po yung inaano nila sa uling para mamatay lang po yung baga. Ayan. So napasilip tayo dito mga ka-MJ, no. Siyempre kahit papaano nakita natin sila na nagsusumikap din, naghanap buhay, lalo na kwento ni ate, wala na siyang pambili ng bigas or wala nang bigas doon sa kanila. So nandito tayo, bigyan din natin sila ng ano, pambili nila ng bigas mamaya, no. Primo te, puno din yan? Aday, bayat-bayat. Yan Kailangan magtas ng ilong kasi malalanghap yung papasok sa baga mo yan eh. Mainit eh? hindi na Di- maramdaman ang init kasi malamig. Malamig. Kagabi, malaking apoy dun sa bahay namin. Nagdapog kayo sa sobrang lamig. Yan, hinahango na nila unti-unti mga ka-MJ. Kaya minsan hindi na naliligo. Nag-ilamot na lang. Yung tubig, ang lamig na. Ang lamig, parang may yelo eh. Sa ibang bansa daw, nag-yelo na. Kasi may radyo ako na pinapakinggan ng balita. Tsaka nagdadapog din sila doon ate. Sa ibang bansa, nag-aapoy din sila. Kaya lang yung dapog nila hindi katulad dito sa atin. Meron silang sariling yung maganda talagang lagayan. Anong pangalan niyo po ate? Vina. Vina. Itong isa? Vina and Vinny? Jenny. Ayan. Ikaw ate Jenny, may anak na rin po kayo? Ilan po? Dalawa. Saan naman si Mr.? Yung? Nasaan eh? Pag-aral, dito na dito ang des na baryo. Saan na po yung mister niyo ngayon? Kasama, magkapatid kasi yung sister namin. Magkapatid din. Tapos magkapatid din. Kapatid sa kapatid. Ayos pala para hindi na magkalayo eh. Ito magkapatid, tapos yung asawa nila magkapatid din po. Buti na lang mga ka-MJ, maaga sila nagsimula. Tapos yung panahon ngayon, hindi gaano kainit. Malamig, kaya hindi nila masyadong nararamdaman yung init ng baga. Kaya minamadali namin mamaya pag ganito na yung init. May araw na rin. Tulad kahapon. Kaya pala Ito mamaya.
Kaya, Marami yung maano para mamaya bandang alas 3 maiano na sa sako. Oh, di ba? Wala sa dito, wala sa babae, wala sa lalaki. Yung trabaho ng mga lalaki, trabaho din ng mga babae. Tapos namumuso din po kayo, ate? Oo, namumuso din po. Wala, kung hindi ka mamuso, walang pagkuha ng atis. Saka betsin, Kapay. kape. Kahit kung may asuka, ay magano ka lang ng puso. Ang importante sa amin, basta may asin at saka betsin. Ayos na. Yun. Sarap magdapog pala dito, oh. Ayan. Dito mga ka-MJ, mga 1 feet tayo pero ramdam na natin yung init. Ayan. So, inisprehan ni Ate Jenny yung mga nagbabaga. Depende sa amin kami dahil mahirap din yung mga magulang. Opo. Walang nakapagtapos ng pag-aaral. Dito na talaga sa bundok. Di bali yung ano, ituon na lang sa mga anak. Ganun talaga, inuuna yung trabaho dito sa bundok. Ayun. Malaki na yung mga anak mo, Ate Jenny? Yung isa, 5 na. 5. Yung isa, magdadalawang taon na. Puro babae tsaka lalaki. Ha? Oh, Ang bilis ni Ate Jenny mag-spray, oh. Kailangan bilisan kasi mahangin. Malulusaw yung uling pag hindi ka mabilis. Nagkapay na po kayo? So yun mga ka-MJ, hanguin po muna nila yung uling tapos patayin yung mga apoy and then tamang-tama po mamaya ma-survey nila na wala na talaga yung apoy yung in-spray nila at the same time para kahit papano mabila din po ng init para yung basa is matutuyo po. Ayan. So mamayang alas 3 pa po sila nito mag sasako, no? Ayan. So okay. Bigyan na natin sila kahit papano. Ngalay ate na eh. Nakakangalay. Nangalay na si Ate Jenny. Okay Ate Vina. Ito po, pangdagdag nyo mamaya, pambili-bili nyo ng pagkain nyo. Maraming salamat. Pagpasensyahan nyo na po yan ha. Para pa, kahit papano may pang... Marami pa kayong matulungan tulad namin. Pagpasensyahan nyo na po yan. Na po ako. Yan, napaiyak si Ate Vina. Akala Wala lang po kasi yung loob ko eh. Pag tulad po ng ganyan. Akala niya nakichismis lang tayo dito. Yan. Salamat. Kasi sabi ni Ate Vina kanina, nakakahiya man pero wala na silang pabili ng bigas. Eh total nakatrabaho na siya kahapon tapos ngayon baka pwede na siyang bumali. Ayan. Okay Ate Ate Gina. Yeah, Jenny pala. Ikaw rin maraming salamat po. Yeah. Okay, walang anuman. Yung pandagdag pambili ng gatas. Opo. Pabili ng kapay. Bye, tabako. Nagtatabako kayo? Sayang wala. Chocolate ang tawag doon. Oh, sayang wala. Sayang wala na akong chocolate. Naubos na. Binibili ko 2 pack na chocolate. Ang bilis na ubos eh. Okay, maiwan ko na kayo ha. Para hindi na kayo maistorbo. Pagpasensyahan nyo na yan. Malay mo, magkikita pa tayo sunod na eh. Yan, thank you.
Okay, ingat-ingat lang ha, baka mapasok kayo. Maraming salamat sa Panginoon kasi binigyan kayo ng dinala kayo dito ng mga tulad ninyong mga kapatid. Opo. Umakyat kayo at nakita niyo yung mga kulot na tulad namin na nagtatrabaho kahit paano, kahit mahirap. Opo. Nagtsatsaga para sa pamilya at saka sa mga apo, sa mga kapatid na nandito na nagbibigay ng tulong sa amin. Salamat. Maraming salamat. God bless you po sa Panginoon. Maraming salamat. Salamat ate sa appreciate niyo po. Hindi man lahat na nabibigyan namin, pero kahit papaano pa konti-konti lang ay mabibigyan din. Maraming salamat. Okay, thank you ate. Ate Vina and ate Jenny. Thank you po. Ingat kayo ha. Kayo po, ano pong pangalan niyo? Makoy. Yan, Makoy. Kasama ko kapatid ko, Jacoy. Makoy and Jacoy. Parang kambal kayo. Magkapatid lang po. Magka-height lang kasi. So, Yan. kasi parang nandito kanina, nandun ka niya. Opo. Kamukha yung Kanina dito galing siya? O kahapon? kanin. Hindi. Ikaw po yung nakasambra na Iya, puti. niya. Yung naka-jacket po ng puti. Ah, iba siya po, iba po yun. Ah, Ginising niya nga po ako. Puntahan niyo sila ate oh. Kaya pinuntahan ko po kayo. O, sige, mamaya mangan tayo na eh. Thank you. So ayun mga ka-MJ. Medyo nangyak-nyak si Ate J na sa munting tulong na binigay natin. So syempre mga ka-MJ, grabe yung trabaho dito sa bundok. No? Kikita ka ng 300 sa isang araw from 7 a.m. to 5 p.m. So grabe yung trabaho. No? Kaya ano talaga, no choice sila. Kung ano lang trabaho dito, ginagawa nila. Parang yun nga, may pambili ng pangangailangan nila. So yun, kahit pa paano, nakapag-abot tayo ng munting tulong. No? Kaya thank you very much mga ka-MJ sa inyong suporta sa aming channel Makoy Jacoy. Kahit pa paano po ay nakapag-abot po tayo ng munting tulong sa kagaya nila. So ayan po mga ka-MJ. So mga ka-MJ, sa hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe na po kayo. Makoy Jacoy. And thank you so much po pala sa lahat po na nag-share ng aming mga videos. And yun lamang po mga ka-MJ. No? Mag-ingat po tayo palagi and God bless us all po. Bye-bye. Thank you so much. God bless.